Ako po si Marlene Puod at ito ang aking storya. Hanggang saan ba tayo dapat magpakatatag? Kailan ba natin dapat sabihin kung hindi na natin kaya ang lahat? Tanging ang Diyos lang ang nakakaalam nito. Kaya sa Kanya tayo magtiwala dahil nasa Diyos ang awa at nasa tao ang gawa. Pakinggan natin ang istorya ni Marlene dito lang sa Boss RC Stories. Dear Boss RC, ako nga pala si Marlene, tubong Cagayan Valley na ngayon ay nakatira sa Payatas, Batasan Hills, Quezon City. Ako ay galing sa broken family. Mahirap at masakit. Pero kinaya naman. Ang nanay ko ang nag-alaga sa akin noong ako ay maliit pa lamang. Ang tatay ko naman ay hindi ko na nasilayan. Simula pa noon, mapahanggang ngayon, hindi biro ang sitwasyon namin ng nanay ko. Dahil nga lumaki ako nang walang nakagisnang tatay. Si nanay lang ang nagtataguyod sa akin. Kahit sa mura kong isipan noon, Boss RC, ay tandang-tanda ko pa na kami ay hirap na hirap ng aking nanay sa dahilang wala rin naman maayos na trabaho ang aking nanay. Dahil dito ay nagpasya na ako na ang ihabilin sa aking lolo at lola. Dahil siya daw ay magtatrabaho sa malayo para maitaguyod ako. At nang magkatrabaho na ang aking nanay, ay kada buwan, siya ay nagpapadala sa amin ng pera para sa mga gastusin sa pang-araw-araw. Kaso noong makalipas ang 6 months, ay wala na kaming natatanggap na padala mula sa aking nanay. Sakto naman, mag-start na ako pumasok sa eskwela noon. Kaya naman, ang lola ko na ang umako ng lahat ng responsibilidad sa akin. Si lola ang tumayo kong magulang. Siya na rin ang nagpaaral sa akin simula grade 1 to grade 6. Nakita ko talaga ang hirap ng aking lola. Kaya naman, habang ako ay nasa poder niya, ay tumutulong ako sa lahat ng gawain sa bahay. Dahil yun lamang ang aking kakayahan para maibalik ang tulong na ginawa niya para sa akin. Ang sarap sa pakiramdam na nakapagtapos ako ng elementary noon, Boss RC. Pangamat kulang, dahil wala sa tabi ko si nanay, nandyan naman si lola. Kaya masaya na rin naman ako. Masayang sambit ko sa aking sarili na ngayon nakapagtapos na ako ng elementary. Hindi ko bibiguin si lola. Kapag ako ay nakatapos ng high school at college, lahat ng ito ay ibabalik ko sa kanya. Marami na nabubuo sa aking isipan noon na kapag naman ako ay nakapag-aral at nakapagtapos ng high school at nakapag-college na, ang unang-unang sasahurin ko sa trabaho ay ibibigay ko kay lola. At kapag nakabili na ako ng sarili kong bahay, ay doon ko si lola papatirahin. At ako naman ang mag-aalaga sa kanya. Kaya naman habang kami ay nasa kusina,
at tinutulungan kong maghanda si Lola ng aming kakainin para sa tanghalian, sinamantala ko na ang pagkakataon noon na magtanong sa kanya. Patanong na lambing ko kay Lola na, La, ngayong nakapagtapos na po ako ng elementary, saan po ako mag-aaral ng high school? Nang mga sandaling yon ay tahimik lang ang aking lola na tilang nag-iisip. Pansin ko sa mga mata niya na meron siyang gustong sabihin. Hindi kasi yon ang normal na reaksyon niya. Kaya naman, hinayaan ko na lang muna si Lola noon at ako ay nagpatuloy sa aking ginagawa. At nang maluto na nga ang ulam naming ginasang gulay, naghain na ako ng mga pinggan at mga gagamiting kobyertos sa lamesa. Sumandok na rin ako ng bagong luto naming kanin at kinuha ko na rin ang bagong luto na masustansyang ginisang gulay na pareho naming paborito ni Lola. Nang nakaredy na sa lamesa ang lahat, sabay na kaming kumain. Habang kami ay kumakain, ipiniliwanag ng aking lola ang tunay na kalagayan niya. At ang sabi niya sa akin ay hindi niya ako kayang pag-aralin pa sa high school. Hindi dahil ayaw niya, kundi siya ay matanda na talaga at medyo kakapusin na rin sa budget. Pagkatapos ni Lola sabihin sa akin yun, bigla akong nakaramdam ng lungkot. Dahil gustong-gusto ko talagang mag-aral at ipagpatuloy ang mga pangarap ko na makatapos ng high school at kolehiyo. Kaya naman, ng mga sandaling yun, ako ay tumahimik muna at nag-isip kung paano na ang gagawin ko. Pero lingid sa aking kaalaman, si Lola pala ay meron pang isang bagay na sasabihin. Si Lola pala ay may naisip na paraan para makapagpatuloy ako ng aking pag-aaral. At yun ay sa tulong ng isa naming kamag-anak sa Maynila. At ito ay ang tiyahin ko. Sila naman ang kukup-kup sa akin. Para ako ay kanilang pag-aralin at doon ay maipagpapatuloy ko ang aking mga pangarap. Di ko na napigilang maluha nang marinig ko ang sinabi ni Lola. Dahil akala ko, hindi na ako makakapag-aral ng high school. Tuwang-tuwa kong sambit sa aking sarili na ayos. Kapag ako ay nakapag-umpisa na mag-aral sa high school at kolehiyo, pagbubutihin ko hanggang sa ako ay makapagtapos para matupad ko ng mga pinapangarap ko. Masayang-masaya ako na may halong lungkot. Malungkot kasi iiwan ko na si Lola na siyang nagpalaki at nagpaaral sa akin. Bagamat ganun, ang paglayo ko naman sa kanya ay ang pagbuo ko ng aking mga pangarap. Masaya dahil maipagpapatuloy ko na ang aking pag-aaral. Hindi nagtagal at ako ay umalis na sa aming probinsya. Nadala ang mga bilin sa akin ng aking lola. Dala ko rin ang mga bagay na natutunan ko sa kanya. Nang ako'y dumating sa Maynila, talagang ako ay namangha. Siguro dahil first time ko sa Maynila at naninibago ako. Ang dami kong nakikitang mga naglalakihang gusali. Iba't ibang uri ng sasakyan at maraming tao sa paligid. Saka malalakas na ilaw ng poste. Mga ingay sa kalsada. Tumira ako sa aking tiyahin sa Kulyat, Tandangsora, Quezon City.
Sa una ay ayos naman ang turing nila sa akin doon. Nakisama ko sa kanila ng maayos at pinag-aral nila ako ng first year high school. Kaso lang, hindi nagtagal at umalis din ako sa kanila. Hindi ko na po babanggitin ang dahilan, Boss RC, kung bakit. Kaya lumipat ako sa isa ko pang tiyahin. Doon naman akong tumira sa Maligaya Market, Commonwealth, Quezon City. Tumira lang ako ng saglit sa kanila. Natigil ako sa pag-aaral noon ng first year high school, Boss RC. Dahil hindi rin ako kayang pag-aralin ng isa ko pang tiyahin. Sa dahilang marami rin silang anak na binubuhay. Kaya tumutulong na lang muna ako sa mga gawaing bahay. Malungkot na tanong ko sa aking sarili na, paano kaya ako nito? Paano na yung pag-aaral ko? Matutupad ko pa kaya ang mga pangarap ko na makapagtapos? Wala akong magawa. Kaya sa isang kwarto ako'y doon lumuluha. Kada naiisip ko yun, hindi ko alam kung paano at ano ang dapat kong gawin. Meron pa minsan na sumagi sa isip ko na umalis na lang dito sa tiyahin ko at maghanap na lang ako ng ibang mapapasukang trabaho. Dahil nawawalan na ako ng pag-asa na makapag-aral, Boss RC. Hanggang sa isang araw, ako ay isinama ng aking tiyahin sa isang church. Hindi ko na po papangalanan ng church na ito. Simula po nang ako ay uma-attend, ay parang napapanatag ang aking kalooban. Hanggang sa nakilala ko si Pastor Tim Palmehar. Siya ang nagsilbing mentor at spiritual leader ko. Sa kanya ko na rin nasabi ang buong kwento ng aking buhay. Hanggang sa si Pastor Tim na ang nagpresenta na siya muna ang kukup-kup sa akin at ako ay kanilang pag-aaralin. Naku, hindi ko akalain na meron mga ganitong tao na handang tumulong kahit hindi ko sila kaano-ano. Pumayag naman ang aking tiyahin dahil na rin alam niya na hindi talaga nila ako kayang pag-aralin. Saka nasa maayos naman na kalagayan ang aking mapupuntahan. Tuwang-tuwa na sambit ko sa aking sarili, Lord, thank you po. Dahil hindi ko naman po kaano-ano itong taong ginamit nyo. Pero sobrang blessed po ako. Salamat po. Bali yun. Pinag-aaral ako ni Pastor at ng misis niya, Boss RC. Simula first year high school hanggang first year college. Kaya bilang pagtanaw ng utang na loob, ako ay tumutulong sa lahat ng mga gawaing bahay. Gaya na lang ng paglilinis, minsan pagluluto, maging sa mga pag-aayos sa simbahan. Tumutulong ako. Hindi naman iba ang pagturing nila sa akin. Para na rin nila akong itinuring na tunay nilang anak. Lumipas ang mahabang panahon. At noong ako ay nakapag-graduate na ng high school, tapos noon ay magsisimula na akong mag-college, ang gustong ipakuhang kurso sa akin ng asawa ni Pastor ay EDUC. Pero ang gusto ko talagang kuning kurso ay HRM. Kaso sila ang masusunod dahil sila ang nagpapaaral sa akin. Dahil ang natapos ng asawa ni Pastor Alvin ay EDUC. Sabi niya ng asawa ni Pastor, mas madali daw akong makakapagtrabaho kapag EDUC ang aking kinuhang kurso. Kaso sa kasamaang palad, ay hindi ko natapos ang kinuha kong kursong EDUC.
dahil si pastor at ang asawa niya ay ma-assign na sa ibang lugar. Kaya naman ako ay kinausap ng masinsinan na hindi na nila ako mapag-aaral pa. Gustuhin man nila akong isama, kaso ako na ang umayaw, Boss RC. Sabi ko na lang kila pastor na maghahanap na lang ako ng trabaho dito sa Maynila. Kahit isang crew ng isang fast food chain. Naiintindihan ko naman ang side nila pastor. Pasalamat pa rin ako dahil tinulungan at inalagaan nila ako. Hindi ko malilimutan ang utang na loob ko sa kanilang mag-asawa. Bumubulong sa isipan ko na siguro panahon na para tumayo ako sa sarili kong mga paa. Siguro ito na yung araw na dapat mas lalo akong maging matatag. Hindi nagtagal at nag-apply nga ako ng service crew sa isang fast food chain. Kaso hindi ko na antay pa kung kailan ako mag-uumpisa dahil meron akong isang kaibigan na nag-offer ng isang trabaho na mabilisan at stay-in pa. Ito ay sa Divisoria. Tindahan ng mga laruan. Dito ako unang nakapagtrabaho bilang tindera. Okay dito kasi libre pagkain at wala kaming binabayarang upa. Hindi nga ganun kalaki ang sinasahod ko, pero sa tingin ko mas okay na ito kesa ang magutom. Kontento at masayang wika ko sa aking sarili na okay na ako dito. Ang mahalaga naman kumakain at kumikita. Siguro dito muna ako. Hindi ko rin lubos maisip na tumagal ako sa aking trabaho ng 2 taon. Marahil siguro ay nagustuhan ko at nasanay na rin ako. Kahit mahirap, lalo na kapag sasapit na ang bare months, yung tipong September to December, grabe Boss RC. Yan yung months na talagang iidlip ka lang ng saglit or iihi ka lang saglit, ay meron na namang customer na darating para mamakyaw ng mga tinda naming laruan. Ika nga, peak season talaga yun. Boss RC, okay naman sana ang una kong trabaho. Kaso lang habang tumatagal ako, napapansin ko na parang ako na lang ata yung kumikilos. Yung tipong sayo na lang ata umaasa ang mga katrabaho mo. Sa amo ko naman, wala akong naging problema. Mababait naman sila. Dahil siguro bata pa ako noon. Kaya yung mga kasamahan ko sa trabaho ay alam nila sumusunod agad ako. Yun nga lang, hindi ko naman natiis. Kaya nagpasya na lang ako lumipat, Boss RC. Pero bago ko umalis, ay nagpaalam naman ako ng maayos sa aking amo. Nanghihinayang sambit ko na, ay, sayang okay na sana itong trabaho. Okay naman talaga ang amo ko. Kaso hindi ko na kaya. Yung palaging ikaw na lang ang kumikilos. Lahat naman ng nangyayari sa akin ay pinapaalam ko sa aking lola. Updated naman siya. Tumatawag naman ako at nagte-text sa kanya. Speaking of text, ang pinsan ko ay nag-text sa akin noon, Boss RC. Naghahanap siya ng mapapasukang trabaho. Kaya sabi ko pumunta siya dito sa Maynila at isasama ko siya sa magiging bago kong trabaho. At ayun na nga, Boss RC. Hindi nagtagal
at nakahanap na ako ng bagong mapapasukang trabaho. Kasama ko na ang aking pinsan noon. Hulaan niyo kung ano ang naging bagong trabaho ko. Walang iba kung hindi isa ulit akong tindera ng mga laruan. Pero iba na ang amo ko. Yung pwesto naman ng kinatatayuan ng bago kong trabaho ay may konting kalayuan sa dati kong pinagtatrabahuhan. In short, hindi naman katabi o katapat, at least malayo. Ang kinaganda pa nito sa pangalawa kong trabaho ay ang mga kasama ko. Dito sila ay hindi naglalamangan. Mababait, madaling pakiusapan. In short, pantay-pantay ang trabaho namin. Siyempre, binigay ko ang best ko. Pinakita ko sa bago kong amo na maaasahan nila ako sa trabaho. Kaya naman, tuwang-tuwa ang bago kong amo sa akin. Nakakatuwa lang din, umabot ako ng 3 years dito. At hindi lang yan. There's more. Merong pabono si amo sa amin. Boss RC, sa pagkakatanda ko, ay nagbigay ang aming amo ng bonus. Hindi ako nagkakamali, ang natanggap ko pa noon ay nagkakahalagang 4,500 pesos. Laking tuwa ko talaga noon. Kaya nang natanggap ko, ay dali-dali kong itinabi at inilagay sa isang sobre. At ang plano ko talaga doon sa pera ay ipapadala ko sa aking lola sa probinsya. At iyon ay isusurprise ko sana sa kanya. Kaya lang, Boss RC, sa kasamaang palad, ang pera sana na ipapadala ko sa aking lola ay nalaglag pala sa aking bag nang hindi ko namamalayan. Sobrang gumuho ang mundo ko at halos sumabog ang dibdib ko noon. Nanlumo talaga ako, Boss RC, at buong araw ako na walang gana sa trabaho. Lahat ng mga katrabaho ko ay nalaman kung anong nangyari. Kaya maging sila ay naging malungkot rin sa aking sinapit. Hindi ko alam na pati pala ang aking amo ay nalaman niya ang nangyari. Kaya pinatawag niya ako sa kanyang office noon, Boss RC. Walang kaabog-abog. Meron siyang hawak na sobre at inabot niya sa akin. Laking gulat ko nang binuksan ko ang sobre. Ang laman nito ay pera. Noong binilang ko ay nagkakalaga ng 4,500 pesos. Sobra akong naging emotional ng mga sandaling yon. Umatak ang mga luha sa aking mga mata. Hindi ko na ito napigilan. Napahagulgol pa nga ako, Boss RC. Hindi ko ini-expect ang pambihirang pangyayaring yun. Wala na nga akong ibang masabi noon at patuloy lang ako sa pagluluha. Ang tangi ko na lang na nasabi sa amo ko ay, "Si Lord na po ang bahalang magbalik sa iyo nito, sir. Sobra po talaga ako nagpapasalamat. Napakabuti niyo po. Maraming salamat po." Sa totoo lang, Boss RC, parang nadoble pa yung bonus ko. Sobrang bait talaga ng amo namin. At kinuwento ko nga ito sa aking lola. Naiyak din siya sa nangyari. At natuwa naman dahil sa kabaitan ng aking amo. Bilang ganti, Boss RC, merong biglang hindi inaasahan na nangyari sa isang mall doon sa Divisoria. Bigla noong nagkasunog. Kaya naman, maraming mga nagtatakbuhang mga tao. Yung ibang mga tindahan ay sobrang busy nila sa pagliligpit para hindi madamay ang kanilang paninda.
Samantala ako, Boss RC, hindi ako umalis sa aking pwesto. Pinantayan ko talaga mabuti ang paninda naming laruan dahil baka may sumalisi. Habang ang iba kong kasamahan ay nag-aayos na ng mga paninda namin at nailagay na namin sa isang safe na lugar. Alam nyo ba, Boss RC, nang dahil sa sunog na yan, diyan ko nakilala ang magiging kasama ko sa habang buhay. Let me introduce muna kung paano nangyari at ikuwento ko na rin ang aming pag-iibigan. Gaya ng sinabi ko, Boss RC, nang dahil sa sunog na yun, nakita pala ni Ernie yung tapang ko. Napansin niya ito. Isa rin pala si Ernie na nagtatrabaho bilang tindero sa isang tindahan na katapat lang namin. Na ang amo niya ay kapatid ng amo ko. Ang galing, no? Meant to be lang ang peg. Believe na wika ni Ernie na, "Oh, grabe ang tapang ng babae na yun. Hindi talaga siya umalis sa kanyang pwesto kahit nagkakagulo na. Ibang klase siyang babae." Simula noon, Boss RC, napansin ko na nagpapapansin na itong si Ernie. At ayun nga, isang araw ay lumapit siya at nagpakilala sa akin. Matipunong boses ni Ernie na, "Hi miss, matagal na kitang nakikita dito. Kaso ngayon lang kita napansin. Ang ganda mo pala sa personal." Medyo mataray na sagot ko naman na, "Bakit? Do I know you? Saka maganda ako kahit malayo, no? Bakit? Ano ba ginagawa mo dito? Bibili ka ba ng paninda naming laruan?" Malumanay na sagot ni Ernie na, Miss, ako si Ernie. Hindi ako bibili ng paninda mong laruan. Kasi nagtitinda rin ako niyan. Tindero rin ako. Doon ako naka-assign sa katapat nito." Mataray na namang sagot ko na, yun naman pala eh. So bumalik ka na, baka makita ka pa ng amo mo, madamay pa ako. Go na, go." Sa una talaga, Boss RC, nahambugan ako sa ipinakitang ugali ni Ernie. Nainis na wika ko sa aking sarili na, "Kala mo sinong pogi? Kung umasta naman. Ewan ko ba doon? Basta." Pero meron akong naririnig na kwento ng mga katrabaho ko na itong si Ernie daw ay mabait at maayos kausap. Siguro, mali lang ang naging impression ko sa kanya. Marahil, nayabangan ako sa una naming pagkakakilala. Pero Boss RC, hindi ko inaasahan ang mga susunod na pangyayari. Dahil kada ako ay papasok sa trabaho, mayroong nagpapaabot ng bulaklak sa akin. Hinayaan ko lang yun. Tinutukso na nga ako ng pinsan ko at meron na daw akong secret admirer. Halos araw-araw merong ganun. Tapos pati yung mga pagkain, nagugulat na lang ako at merong nagpapadala. Kaso hindi ko kinakain kasi naisip ko na baka merong lason o gayuma. Basta, masama na kung masama, Boss RC. Naninigurado lang naman ako, no? Pero hindi sumuko si Ernie. Talagang sincere ang kanyang pangliligaw sa inyong lingkod. Sa totoo lang, Boss RC, hindi naman sa pagmamayabang. Marami rin talaga ang mga nanliligaw sa akin. Yung iba ay mga inchik. At iba naman mga supplier. Kaso mas nananaig si Ernie. Kasi pinakita niya talaga sa akin at pinaramdam kung gaano niya ako kamahal. Natatawang sabi ko sa aking sarili na, "Wow, iba talaga ang karisma ko.
Ang haba ng hair ko. Daming nangliligaw. Ako na. Ang ending ay naging kami. Naging kasintahan ko si Ernie. Araw-araw ay sabay na kami palagi umuuwi kasama ang pinsan ko. Pagdating sa boarding house, siya halos ang nag-aasikaso sa amin. Hindi ako nagkamali sa taong pinili ko at mamahalin habang buhay. Makalipas ng ilang taon, naming magkasintahan, nagpasya na kami na magsama na lang sa isang boarding house. Kalaunan ay nagpakasal na rin kami. Kahit sa West lang. Hindi na naman kami mga bata noon. At sigurado na ako sa aking nararamdaman na siya na nga hanggang sa huli. Hindi nagtagal sa pagsasama namin ni Ernie ay nagbunga at nabiyayaan kami ng anak. Dito nagpasya si Ernie na lumipat ng ibang trabaho. Naging driver siya sa isang hardware store. Habang ako naman ay nasa tindahan pa rin ng mga laruan. Kaso lang, napilitan akong umalis sa aking pinagtatrabahuhan. Sa kadahilanang ang bagong trabaho ni Ernie ay malayo sa bahay na inuupahan namin. Kagandahan sa bagong trabaho ni Ernie ay pwede kaming magstay in. Provided ng pinapasukan niyang hardware store, yung bahay libre. Lahat ng mga employees sa hardware na yon ay doon nakatira. Kaya napakaswerte namin. Kaya naman, ako ay nag-focus na lang muna sa aking anak at asawa. Masayang sabi ko kay Ernie na, napakapalad natin, Ernie. Imagine, libreng bahay at stay in pa tayo dito sa bago mong work. Tamang-tama naman ito. Masaya rin na sambit ni Ernie sa akin na, naku, tama ka dyan, Marlene. Kaya naman, magsusumikap ako mabuti para sa'yo. At syempre naman, kahit wala akong trabaho, ay tumutulong ako kay Ernie sa mga paraan na nagtitinda ako sa loob ng compound. Kung anong pwedeng itinda tulad ng mga kakanin, ulam, or mga cosmetic products. Basta yung pwedeng pagkakakitaan. Ang puhunan ko ay pinapaikot ko lang. Para naman kahit papaano ay meron kaming naiipon. Ang dagdag na rin sa mga panggastos araw-araw. Lumipas ang mahabang panahon, may dumating na mabigat na problema sa buhay namin ni Ernie. Ang hindi namin malilimutan, yung nagkaroon ng sakit ang 4 naming anak. At iyon ay sabay-sabay pa talaga. Dumi at suka sila ng suka. Hindi naman namin alam ang gagawin ng mga panahon na yun. Basta ang nasa isip lang namin ay gumaling ang mga anak namin. Doon talaga subok ang tatag naming dalawa ni Ernie. Lahat na lang ng kakilala namin ay nilapitan namin at humingi ng tulong. Hindi na namin alam kung saan kami kukuha ng pambayad sa ospital. Sa sobra kong depressed noon, sa totoo lang, maniwala kayo o hindi, Boss RC, ay humantong pa sa naisip ko ng magpakamatay. Dahil hindi ko na talaga alam ang aking gagawin. Pero sobrang buti talaga ng Diyos. Kasi hindi niya kami pinabayaan. Nagtulong-tulong lahat ng aming mga kakilala at mga kaibigan. At nakaraos kami sa matinding problemang dumating sa aming pamilya. Sa puntong yon, mayroon isang kaibigan ang nagmagandang loob sa akin at inalok ako ng trabaho. Saktong-sakto na kailangan ko talaga ng mapapasokang trabaho. Yung mabilis lang akong makakapasok. Hindi ako nabigo.
at tinulungan ako ng kaibigan ko na maipasok sa Rance Aaron Hardware bilang tindera. Alam ko na magiging malaki ang adjustment na gagawin ko. Kasi kung dati puro laruan lang ang binebenta ko, ngayon ay puro gamit na sa hardware store ang aking kailangan ibenta. Matapang na sambit ko sa aking sarili na kahit anong hirap ay kakayanin ko para ito sa mga anak ko. Kahit wala pa akong experience dito, ay ibibigay ko ang best ko. Hindi naging madali ang experience ko dito sa Rance Aaron Hardware. Sa totoo lang, nahihirapan akong sauluhin ang bawat items sa dahilan na napakaraming variety, lalo na sa mga pintura. Sa totoo lang, ang una kong nasa ulo ay yung pako. Nakakatawa man pero mas madali at yun ang nauna kong sauluhin. Pero dahil na rin sa tulong ni Ma'am Aaron Lynn Aguila na amo ko at may-ari mismo ng Rance Aaron Hardware, na siya pa talaga ang naggagabay sa akin at pinayuhan na kaya mo yan. Huwag kang titigil na matuto. Okay lang naman ang magkamali. Yung pagkakamali na yun ang gamitin mo para lalo kang matuto. Kaya naman, Boss RC, noong sinabi niya yun, ay tumatak na sa aking isipan. Iyon na rin ang naging sandigan ko. Kaya gumawa ako ng sarili kong diskarte. Sinusulat ko bawat items sa isang notebook hanggang ito ay nasa ulo ko na. Simula sa mga sukat, kulay, laki, at tamang presyo. Bilib na sabi pa ni Ernie sa akin na, "Wow, ang galing mo na sa trabaho mo." Diyan naman ako hanga sa'yo, Marlene. Dito lang kami ng mga anak mo, handang sumuporta sa'yo. Nakangiting sambit ko naman kay Ernie na, "Nako, lahat ay gagawin ko kahit mahirap. Lalo kung magsusumikap para yan sa inyo ng mga anak natin." At nang dahil sa pagsisikap at tiyaga ko sa aking trabaho, napansin din yon ng aking amo. At di nagtagal ay ginawa niya akong kanang kamay niya. Dahil doon, lalo kong pinakita kay Ma'am Aaron Lynn na ako ay karapat-dapat sa pagkakataon na binigay niya. Mas pinagbutihan ko pa ang aking pagtatrabaho. Ayaw ko rin na masira ang tiwala niya sa akin. May isa pang pangyayari sa hardware store na hindi ko makakalimutan. Noong araw na yun ay sobrang dami ng customer ang bumibili. May isang customer ang bumalik sa amin at galit na galit sa akin. Ang kanyang dahilan, hindi ko daw agad dineliver ang kanyang order. Sayang lang daw kasi yung binayad niya sa mga taong gumagawa ng bahay nila. Dahil nga arawan din yun. Ang masaklap pa ay nakarinig pa ako ng mga masasakit na salita. Meron pang matamis na mura. Pero syempre, yung dedikasyon ko sa trabaho ay sobra talaga. Kaya pinaliwanag ko na lang sa galit na customer na first come first serve po kami. Kaya ginawa ko, Boss RC. Nagpakumbaba ako at humingi ng paumanhin. Kahit alam ko na hindi niya yun tinanggap. Okay lang naman yun sa akin basta naipaliwanag ko sa kanya ng mabuti. Yung mga katrabaho ko ay tuwang-tuwa sa ginawa ko. Kasi alam nila na may pagkamataray nga ako. Pero naging mahinahon lang ako ng mga sandali na yun. Ganun naman talaga ang dapat kong gawin. Pinakita ko lang rin sa mga kasamahan ko sa trabaho
na may lugar ang katarayan ko. Boss RC, ganito naman kung paano kami nakasali sa palaro ng Republic Cement. Merong agent na nagsabi sa amin na sumali nga kami at marami kaming pwedeng mapanalunan na premyo. Basta mag-comment lang kami na mag-comment. Nung una, Boss RC, hindi kami naniniwala eh. Pero noong nabunot na yung iba kong kasamahan sa raffle, ala, legit nga. Totoo nga. Meron ngang premyo. Kaya naman, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Tumutok talaga ako. Kada merong live si Republic Cement sa Bayang Matibay Facebook page, inaabangan ko na makasali ako sa Matiraang Matitibay. Kaya talagang comment ako ng comment at nagbabaka sakali na mapili ako ni Kuya Butch. Nakikiusap na sambit ko sa aking sarili, sana mapili ako ni Kuya Butch. Hindi ako titigil sa mag-comment at tumutok sa show hanggang sa ako'y mapili. Pinagdadasal ko talaga na ako'y mapili. Dahil kung ako ang mananalo, meron talaga akong paggagamitan sa perang mapapanalunan ko. Hanggang sa February 9, 2023, tandang-tanda ko pa, Boss RC. Yan yung date kung saan ako ay napili ni Kuya Butch at nakatanggap ng message na nanggaling sa kanila na ako ay isa sa mga napiling contestant ng Matiraang Matitibay. Sa totoo lang, hindi talaga ako makapaniwala ng mga sandaling yon. Noong nalaman ko na ako'y napili, ay hindi muna ako umuwi sa bahay namin. Nagstay muna ako sa Rance Aaron Hardware. Kasi doon, malakas ang internet. Nagpasama ako sa aking mga katrabaho. Kasi nung time na yon, ay uwian na namin. At gabi ang live ng Matiraang Matitibay. Habang hindi pa ako yung contestant na naglalaro, ay panay ang dasal ko na sana makuha ang jackpot prize. Dahil meron talaga akong paggagamitan ng pera. Kabado ako talaga ng mga sandaling yun. Sa totoo lang po, nanginginig ako sa nerbiyos noong nasa contestant backstage ako. Bukod pa doon, kinakabahan rin ako na baka magkulang ang oras at hindi ako makapaglaro. At ito na nga, Boss RC. Ako na yung maglalaro. Ako na yung nasa live. Sa una kong hula, sa mga napili kong cards, ay hindi nag-match. Tapos sumunod, hindi pa rin. Nakabahan na ako. At halos mapasigaw na sana sa panghuling pili ko ng cards ay makuha ko na ang jackpot prize. Grabing intense ang gabing yun. Pinagpapawisan talaga ako ng malamig. Boss RC, sa huling pagkakataon ay dininig ng Diyos ang aking panalangin. Nag-match ang huling cards na pinili ko. Kaya nakuha ko ang jackpot prize sa memory game ni Republic Cement. Nalaman ko rin na ako po pala ang kauna-unahang nakakuha ng jackpot. Pero wag ka mag-alala, Marlene, dahil meron ka pang isang chance. Meron pa. Tandaan mo lang yung mga Diskarte, lumalabas. diskarte. Diskarte, Marlene. Sige, pagbibigyan ka muna namin. Isang card muna ang pwede mong buksan. Malapit lang yan. Marlene, tandaan mo yung mga pangyayari kanina. Kung hindi, matutuwa na naman ang hashtag Team Viewers. Marlene, Mga ngawit na naman yung bunga. mamili ka muna ng isang card. Malay mo, may ma-match ka na sa mga cards kanina. Ano mo dyan sa iyong mga coach? Yan, yung mga sulsultan. Marlene, C4 daw, Boss RC. Are you sure? Are you sure? Lock in na ba natin yan? Marlene, yung You're C4? not sure. You're not sure. You call us when you're sure.
Sure na po. Sure na daw, Boss RC. Ang C4, ha? C4. Panalunin kami. So, na, fortune mo na yan. Yan, sigaw mo pa, sigaw mo pa. Sigaw mo pa, baka pampaswerte. makuha sa sigaw. Baka makuha sa sigaw yan. Fortune na yan. Ang C4 ay... Fortune na. Tingnan natin. Fortune Oh my God! Teka lang, asan yung isa? Yari kayo. Yari kayo. Marlene! Asan yung isa, Marlin? Tumunog, wala dyan. Marlene, wait lang! Wala ka pa Marlene! isang card. Ano yung isang card? Hindi mo pa nabubuksan yung isang Yung isa. card. Asan yung isa? A1. Marlene! A1 daw. Ang A1! Ang A1 ay ano? Boss RC yan! Yan! Wala! Pwede! Ayan! Ang galing! Oh my gosh! Congratulations, Marlene! At dahil may 1,000 pesos ka na bilang hashtag team player natin ngayon at na-match mo pa ang jackpot product natin for this episode ay may 21,000 pesos na in total! Yan! 21,000! Congratulations, Marlene! Hinaan sa sigaw! Sabi sa'yo data sa sigaw. Marlene! Saan mo gagamitin tong 21,000 na napanalunan mo? Oo nga! Saan mo Sama Huwag kami! ko po, pwede ko lang gagamitin pabinyag ng ng anak ko. Bago Teka na lang, sabi mo kanina, bigas sa gatas! Malaking amount yun, so madami siyang magagamit. Nga, Marlene, congratulations! Ikaw ang unang-unang winner! Yeah! Ating jackpot prize! Ano masasabi mo? Thank you po. Maraming salamat po sa Republic Cement, tsaka po sa lahat ng bumubuo, at syempre po sa Rancero Republic of Hardware kung saan ako nagtatrabaho. Ayan! Congratulations! Ano na, selfie. Selfie natin yung iyong jackpot. Selfie muna tayo! First time ka na first winner! Selfie. 1, 2, 3. Maraming salamat po. Selfie muna. Congratulations! Congratulations, Marlene! Masaya kami para sa'yo at Yes, sa iyong we are. 21,000 pesos. Congratulations! Congratulations! Ang mahal mo sa buhay. Shout out! Shout out ka na marami dahil ikaw yung first Oo, go! privilege mo yan. First winner ka. Magpasalamat ka sa lahat. Huwag kang umiyak. Hindi namin bibigay. Sige, pag umiyak ko. Shoutout po ako kay... pa-shoutout po ako sa mga kasamahan ko sa Rans Aaron, sa aming boss na si Miss Aaron Lynn Aguila, at saka sa kay Miss Shirley Xiong. Maraming salamat. Republic! Sigaw mo! Republic! Thank you! Republic Cement! Republic Cement, matibay ako! Yeah, matibay! Congratulations, Marlene! Thank you for joining! Napasigaw ako sa tuwa at naluha dahil nakuha ko ang jackpot prize na 20,000 pesos at may additional 1,000 pesos dahil isa ako sa napiling hashtag team player. Hanggang sa nabalitaan ito ng aking mga katrabaho. Ang sabi ko sa kanila, merong nakalaan ng pera na napanalunan ko at sa bahay punta kayo at doon magsalo-salo tayo sa aking ihahanda. Nakakatawa man ikwento, Boss RC. Ginamit ko ang pera para sa pagpapabinyag ko sa dalawa kong anak na 5 years old at 2 years old. Nasabay na rin sa birthday nila. Matagal na kasi kaming nagpaplano ni Ernie ipabanyag ang mga bata kaso wala talagang time
at medyo kulang pa sa budget. Laking pasasalamat po talaga sa Republic Cement at sa Matiraang Matitibay Game Show. Kung meron mang magandang nangyari sa aking pagkapanalo, ay meron ding hindi naging magandang balita. Dahil nitong taon lang din, pumanaw na ang aking lola. Sobrang lungkot ang aming nararamdaman ng aming pamilya. Pero alam naman namin na masaya na siya sa akin dahil nasa maayos na akong kalagayan. Sa ngayon, nakikita kami ng aking nanay kapag siya ay bumibisita sa aming bahay. Okay na kami ni nanay. Naiintindihan ko at alam ko naman kung gaano talaga kahirap ang wala ka talagang mapagkunan ng pera para pangtustos mo sa pangangailangan ng anak mo. Ang tatay ko naman, wala na talaga. Hindi ko na talaga siya nasilayan. Pero apelido niya ang dinadala ko noong ako'y bata pa. Kaya kung nasaan ka man pa, salamat pa rin. Kahit hindi tayo naging buo as a family, buo naman ako kasama ang asawa ko at mga anak ko ngayon. Sila ang bumubuo ng aking pagkatao. Ipinagmamalaki ko palang sabihin, Boss RC, lalo na sa ating mga viewers at listeners na ang bahay na tinitiran namin ngayon ay katas ito ng aming paghihirap at tiyaga sa Rance Aaron Hardware. Dahil ang dating inuupahan namin, unti-unti kong hinuhulugan sa aking amo. Hanggang ito ay tuluyan ng mapunta sa amin. Sa ngayon, ang bahay na ito ay nagsisilbing warehouse ng mga pinamimigay na regalo kada taon ng aking amo sa Rance Aaron Hardware. Dahil taon-taon ay namimigay si Ma'am Aaron Lynn Aguila ng mga regalo na Noche Buena package para sa mga empleyado at mga regular na customers namin. Kaya naman, sama-sama kaming mga magkakatrabaho na tumutulong sa pagbabalot dahil sa pagkakatanda ko last year ay umabot ng 3,000 ang aming nabalot noon. Kaya ngayon, sasapit na naman ang buwan ng Kapaskuhan, ay nag-umpisa na ulit kaming mamili at magbalot sa bahay. Kasama at katuwang ko ang aking asawa at ang 6 naming mga anak. Hindi ko lang alam kung ilan ang aabutin na bilang ng mga ibabalot ngayong taon. Boss RC, marahil dito ko na po tatapusin ang aking makapagbagdamdaming kwento. Sana marami pang mga kababayan natin ang mabigyan ng inspirasyon sa buhay. Maraming salamat po. Maraming salamat, Marlene, sa pagbabahagi ng iyong napaka-inspirational na storya. Matibay ka. Matibay na matibay. Pinakita mo na kahit ilang beses ka daanan ng pagsubok, ay kinakaya mo. Sana magtuloy-tuloy pa ang blessing sa buhay mo at ng inyong pamilya. Para sa pangarap, para sa mga anak. Kita-kits tayo ulit mga ka-Republic. At ito ang Boss RC Stories. Pakinggan natin ang istorya mo. Ako po si Marlene Puod. Salamat po at pinakinggan ninyo ang istorya ko.